Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the blessings you give. Thank you, Lord, for the love that you share. Thank you, Lord, for this wonderful life. Dagmin ang mga apostoles, nangahadlong o naglibog, nalibog. Si Jesus, nakibuban kanila, kunya namatay, kung nabanhaw, kung nagpakita sa makadaghang higayon. Kunya, ilang nasaksihan, kamisaka siya ngadto sa amahan. Nagkadaiya ang nasinati sa mga apostoles, gikag kalipay, ngadto sa kahadlok. Nahupay o mas nalipay, ngadto sa pagkalibog o sa kaguol, ngadto sa pagusisa o pagkawalay kasiguruan. Kitang tanan, daw makasinati niini, mga kalipay kasakit, nagdadaiyang mga hugna sa atong kinabuhi, na magdalag kabaguhan. Usahay, mahigutan, usahay sa mahimayaon o masulubon. Ang maayong balita mao, na kining mga hugna sa atong kinabuhi, ang larang samahan, musugod sa pagpadaya. Aniya kita karon ining bahin sa hingpit nga laraw, diin si Jesus gikan sa langit, musugod pagdumala sa iyang misyon alang sa katukuran sa gingharian sa Dios. Ang iyang pagsaka sa langit, wala mga hulugan, lumiya na si Jesus. Kinoon, nangahulugan kini nga si Jesus karon. Aniya na sa matag usa, mamuduol kaniya, umultahan sa ilang kinabuhi alang sa iyang misyon. Gikan sa langit, sa Jesus, mahimong makiguban sa tanan. Mahimo siyang magpuyo, sulod ka nato, o magdapit ka nato sa pagpuyo, diha kaniya. Bago kining sinugdanan sa simbahan, karon ang kanang mga apostoles kinahanglang magpaabot sa pagbunsad sa Espiritu Santo. Pamalandong, niya ng laraw samahan, agitugyan ka nato, unsa man ang atong bahin. Giyon sa man, pagdumala ni Jesus, ay ang misyon, pinaagi ka nato.
sa pagsaka sa langit sa atong Ginoong Jesus. Mugaron maandam kita nining Santos nga Misa atong hinulsulan ang atong mga kalapasan. Nagakumpisal ako sa Diyos na magkakadamon sa tanan kung kaninyong mga iso kay nakalakas sa pagkakulian sa unang buhat sa pulo o sa buhat o sa walang buhat sa kinilang buhat. Kaya ako saya, Musa ang lulo ng Santa Maria Camilla Yolay sa tanang mga mga santos o kaninyong mga iso at ninyong nilago sa Ginoo na atong Diyos. Kaluyan ang kita sa Diyos na makagagahon sa katanan, pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dali. Oh
kami nga magmalipayon ug magsadya uban sa pagpasalamat kay ang pagsaka sa langit ni Jesucristo imong anak amo naman nga kadaugan ug dinha diin naguna kanamo siya nga among ulo nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas kini ang gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal ko Teofilo. Sa una kong sulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus. Sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawan, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila o nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. O samtang sa Jesus uban pa kanila, gitugo niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw, gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutana nila sa Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab nining panahona ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus akini mahitabo. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamo akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti ini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya ug siya wala na nila makita, kay gisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayag ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sama paagi sa iyang pagkayag ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Isa kang Diyos sa iyang puno, upang sa mga singgi sa kalipay. Usagat tingog sa mga trumpita, alang sa Ginoo. Isa kang Diyos sa iyang puno, upang sa mga singgi sa kalipay. Usagat tingog sa mga trumpita, alang sa Ginoo. Kamong tanang mga tao, pamapakamu, singit kamu ngadto sa Dios, sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon o katahaan, dakong hari sa tibuok kalibutan. Isa ang Diyos
sa taga-Efeso. Busa ako nga binilanggo tungod kay nagalagad sa Ginoo. Mag-auhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayud inyon nga mga tinawag sa Dios. Pagmapaugsanon kamo, pagmaaghot o pagmapailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma sa usag-usa, pinagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. Mayusa lamang kalawas ug usa ka Espiritu, ingon nga mayusa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. Mayusa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. Mayusa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tao. Siya mao ang labaw nga tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kabubuton ni Kristo. Kay nag-ingon ang kasulatan, sa pagkayag niya ngadto sa kahitasan, nagdala siya daghang mga bihag, o gihatagan niya mga gasa ang mga tao. Unsa may gipasabot sa gingong pagkayag niya. Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. Busa siya nga mikunsad, mauraw sab ang mikayag saylo pa sa kalangitan, aron lukpo niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Ang mga gasa niya mao nga ang uban niyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta ug ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios, alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron mutubo ang lawas ni Kristo hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinunan, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo o magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. O kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan, maghingilin sila mga yawa o manuldi sila lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silang mga halas o makainom silang hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayaw sila. Kuman makigsulti kanila ang Ginoong Jesus, gidala siya ngadto sa langit ug milikod sa tuo sa Dios. O nanglakaw ang mga tinunan,
ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang bitabang gayud kanila mao ang Ginoo, ug bidason sa katinuod ang ilang giwali, pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Una sa tanan, nagpasalamat ko kang Dr. Rene Bolicer sa iyang pag-imbita nako nga mohimo ni visa. Ako po sama ninyo sa ka-devotee sa Divine Mercy. O pagkumusod sa seminaryo na ako'y devotion sa Divine Mercy. Pagsugod ako sa seminaryo, ako nang nabasa ang diary ni Sister Faustina. Ang tanang libro ako nang ibasa. Sa dihang iset ng akong ordination, ipangutangan ko sa akong superior, that was 12 years ago. Unsang orasa sa November 9, 2011, akong gustong ordination. Niingon ko sa akong superior, gusto ko magsugod ang misa alas 2:30 sa hapon para sigurado inig alas 3 sa hapon na pari ko tungod sa kaluoy o panabang sa Ginoo. O grasya sa Ginoo mga igsoon, niyadtong 2020, nagrasyahan ko na tuan ako mismo ang exact location sa apparition sa Divine Mercy sa Lithuania o sa Poland. Nabisita na ako na kaluoy sa Ginoo, grasya sa Ginoo, wa na ko damha. Natuan ako ang lugar din si Sister Faustina namatay, uasa siya karon gilubog, uasa nang iyahang monastery karon, namisahan na ako dito niya itong 2020. Not only that, the first apparition of Jesus sa gamay ng convent dito sa Lithuania, kaniadto sa ako pa na sa Poland, ako po nang natuan. Salamat sa Ginoo. Kanang gamay ng kumbento, kanang kwarto, di nagpakita si Jesus na Divine Mercy kang Sister Faustina, ako nang giatuan yun. Salamat sa grasya sa Ginoo. O kung sa man ang mga grasya nga akong nadawat niya itong mga panahuna, muna akong iampo sa Ginoo. Lord, kung sa man mga blessings o grasya nga akong nadawat dito mismo sa lugar ngayon kang nagpakita, madawat ko na sa mga tao nga akong masinati, mga tao nga akong makitaan, mga tao nga nagtambong sa akong misa, maunay akong kanunay nga pag-ampo. Karon, anita sa atong celebration sa Ascension of Jesus. Nagdako sa kabotilyang tubig, mineral water. Sa inyong tanaw, usa may gibugaton ni ani. Unsa ka bugat, kining bottled water na akong ibitbit karon. Posible nga inyong tubag. Sumani mo rin, ang nasa tubangan, ibutang mo nagpila na ka-ml. 500 ml or 250 ml ba? Sumani mo rin. Pwede po nag 12 ounce rin, pwede po na og 6 ounce. Pero ang tinuod na tubag mga igsoon, depende. Nga naman, ang tinuod yun mga igsoon, in my own perspective, it depends on how long you hold this battle. Kaya kung 5 ka minutos nga ako ng kubtan ng botelya, baliwa ra, muragwa na yung nahitabo. Pero kung 5 ka oras nga ako ng bigbiton, makabantay na ko nga puy-puy na niya akong bukton. Kung tibok lawas, tibok adlaw ako ng bigbiton, di kabot o tibok adlaw, ako na ning ibustak kay pertinang kapuya. Mo nang moingon ko, it depends on how long you carry this battle with you. Same with us. Kung giunsa kitang tanan, daghan man tag mga kailigot-got, mga problema, gipanghampin sa itong kinabuhi, mga igsoon. Depende ra na kung giunsa nimo paghampin. Kung ang imong problema, imo nang hunahuna unsod sa 5 ka minutos, wala na ibali mga igsoon. Pero kung imo nang hunahuna unsod sa 5 ka oras, makafeel na kag maglabad ang imong ulo. Pero kung 5 ka tuig nga imo na sang bitbiton, siguradong magturiring ka. Pero kung imo nang buhian,
Mga igsuon, makarealize ka nga ikaw rin nagsilot sa imong kaugalingon. The meaning of the celebration of the Ascension of Jesus is that it's all about letting go. That is the invitation of all of us, my brothers and sisters, to let go. Kitang tanan, naman tayo mga tao, kitang tanan mga katawhan, na tayo tendency nga ma-attach ta sa mga butang, ma-attach ta sa mga tao, ma-attach ta sa mga panghitabo. Mga igsuon, that is human nature. But the feast, the solemnity of the Ascension of Jesus is telling us to let go and let God. Ang pagsaka sa langit sa atong Ginoong Jesus, iyahaning timaan po nga kita i-let go, dili nga diyahan ta, para ang Espiritu Santo mas mapaligo nato. Sama gud sa mga ginikanan, nga dili pwede, nga tibuok kinabuhi ang mga ginikanan, maoray kanunay magmatuto silang mga anak. There is a certain period of time na mga ginikanan, dili na kutob ang ilang pagmatuto. Kaya kung tibuok kinabuhi nga ang mga ginikanan, bantayan ang ilang mga anak, mahug ug way buot ang ilang mga anak. Kinahanglan that they have to let go para sila mahimong eksperto. Same with us. Gibiyaan ta sa itong Ginoong Jesus, pero wa magpasabot nga dili na taniya balikon. Kaya ang Espiritu Santo mahimo puli aron mas mahimutang mas makinaadmanon. Ang kapistahan sa pagsaka sa langit sa itong Ginoong Jesus mga igsuon na ay 5 kabutang na angay natong makatunan. Una, let us remember that everything in this world is fleeting. Fleeting bot ipasabot, walay permanentes kalibutan. Fleeting bot ipasabot is just a period of time, short period of time. Hamubo lang, muna ipasabot sa fleeting. Muna itong timanan, nga kita dita angay nga ma-attach nini kalibutana, dita angay ma-attach sa mga katawhan, dita angay ma-attach sa mga kaptangan, dita angay ma-attach sa authority, power, praise, and prestige. Sa diyang giudinahan kumpare ni Archbishop Sok Villegas 12 years ago, muna yung isulti nako, ningon siya, Clyde, along the way kumahimo kang pari, tagaan kag authority, tagaan kag position sa simbahan, tagaan kag mga privileges sa mga superiors nga wa nimo gi-imagine. Kanunay ning timan Clyde, ug karon hangtod karon ako ning itiman-an, ug ako ning i-share ninyo, ningon siya. Whatever positions and authority that will be given to you, put that position into your heart, not to your mind. Because the moment you put that position to your mind, you will think that you are greater than anybody else. You will think that you are the most intelligent person. Daghan kag mayatakan, daghan kag kaaway. But if you put that position into your heart, all the more you will come to discover that you need God's mercy. You need to kneel down and pray and beg the Lord to be with you always. Kung mao ni mga igsoon, daghang mga tao karon sa kalibutan na attach sa authority, sa praise, sa prestige. Dito sa mga laing nasod, labi na sa Japan, kung ang ilang mga leader sa gobyerno, adunay mga issue sa skandal, sa mga pangurakot sa gobyerno, bisan gani dili pa ma-proven guilty, ang maong opisyal munaog na sa katungdanan tungod sa delikadesa. Diri sa itong nasod sa Pilipinas, subo mang palandungon, bisag klaro na kaayo nga sad-an, bisag klaro na kaayo ng urakot, pagkabaga naman lang yun sa naong, di yun munaog mga igsuon, subo nga pamalandungon, mga tampalasang tabagha. Dili pa na, di pa makontintos kung panangitan mahuman ang iyang termino sa iyang pagpagalagad. I-apil pang iyang anak, hukoy padaganon o membros pamilya para lang mapadayon ang ilang ang gahong ng ilang gikuptan. Muna problema mga igsuon. The Spirit of the Lord Jesus of letting go, what was so din yung mga tawhana tungod kay na-attach kanunay sa praise, power, and prestige. Mismo sa diyang natawag ni kalibutan ng mga igsuon, kitang tanan pagkataon na to, wa ta nga natao nga kita na sa tukaw galingong kusog na natao ta. Naay doktor, naay nurse, naay midwife nga nagtabang sa atong inahan, nga nigawas ta sa tabakan sa atong inahan. Sa dihang nigawas ta sa bakan sa atong inahan, laing tao ang nagpaligo nato, laing tao ang nag-inis nato. Gani ini kabatay nato, at imanon ta. Gani ng buntag sa wapak magmisa dito sa Perpetual Soccer Hospital, niapit pa ko sa morgue kay na ako yung medisinat nga minatay. Laing tao nga mo assistant sa usa ka tao na patay. Ini kamatay nato, laing tao ang mapaligo sa atong lawas. Ini kamatay nato, laing tao ang mapasud sa sinina sa atong lawas. Ini kamatay nato, inigsud sa pantiyon, laing tao ang muduso. Mauna nanong magsakit mo natong tiyan mga igsuon na kita attach sa takayo dining kalibutana.
Kapila na akong balik-balik, not only that, dagang mga tao karon nga na-attach of unhealthy relationships. Bahala nagtawgon og kirida o kabit kay paglaban kuno ang gugma. Mao ni mga igsoon subo ka pamalandungon tungod kay ngano attached to unhealthy relationships. Ako mosbon, the challenge is this solemnity is teaching us to be detached to all that is not healthy. Ang pinaka-healthy o pinaka-safe attachment, only the mercy of God. Ikaduha mga igsoon nga itong pamalandungan, lighter is better. Dili ng lighter nga inuslit sa sigarilyo, light, gaan. Kita mga tao dili sa kalibutan nagbiyahe ta. Sama lang kung wato kag lain lugar, wato kas Manila, wato kas lain nasod, magbitbit kag Manita, sa masubang mga igsuna kung lagikan pas Mindanao. Sa inyong pag-anhi din o taglima ka malita, inyong biyahe din pagbitbit din, pitig yung hasulang mga igsoon. Not only that, kaya nag-abot din mo dito sa airport, na itimbangon ang imong bag, piting daghan nag-excess baggage ka, maglabad imong bulsa, maglabad imong sa kadako sa imong bayro nun. Mo po ni dinis kalibutan, travel light mga igsoon. Kaya nang kitang tanan natin tendency nga mag-hoard tag mga butang. Natay tendency nga nagsige kag tigom og mga butang nga wa nimo gamita. Kung inyo kung tugutan nga i-check inyo mga aparador ug tokador, sigurado ko nga namoy daghang ipang-collect din nga wa gamita. Unsa man na? Posibleng mga panty, mga sinilas, mga bra, mga t-shirt, mga brief, mga medyas, sapatos, shorts, polo, sinina, blouse, karsones, wa pang gamita. Ganahan ka kagasigig atubang na si mga aparador nga wa nimo gamita. Matod pa sa usa ka author ato ning timan-an, if we keep on buying things which we don't actually need, we will end up selling things which we actually need. Kung magsige kuno tagpamalit sa mga butang na wa nato gikinahanglan, ang ending ana, mamaligya na lang hinuon ka sa mga butang nga imo hinuong gikinahanglan. Mao ni problema ron mga igsoon. Daghan nato nagsige tag hoard og mga butang, gasige tag tigo. Karon ang challenge, human ning misa, iniguli ninyo sa inyong balay, kanang mga butang nga inyo ra gipasagdan nga wa ninyo gamita, ipanghatag na. But the most important challenge, give it to people, to those who cannot give you back in return. Ihatag sa mga tao nga di makabawas ninyo, ihatag sa mga tao nga wa ninyo mailhi, ihatag sa mga tao nga di makahatag og balik ninyo. Is this challenge accepted? Yes or no? Yes. Basig charot ni. Mga igsoon, kitang tanan nga nahigugma sa divine mercy sa itong Ginoong Jesus. Hinigugma nato niya should impel us to love others. Sumapagod, daghang mga makililimos nga naa sa karsada. Usahay magtanaw ko, makapamalandong ko ang uban, moabli silang pultahan sa sakyanan, tagaan og 5 pesos, pakasabaan pag yun. Mura po nung naghatag og 1,000 nga nasa katungod nga mga sabak niya anang maong makililimos. Wata kahibaw, na kining maong mga makililimos, they are Jesus in disguise. Si Jesus na nga nagpahiti sa naong sa usa ka makililimos. Mao na sa di pa ta mga saba o sa di pa ta mangyam-in kay di nato tagaan, hunahunaan kita pod makililimos kada adlaw sa kaluoy ug panabang sa Ginoo. Hunahuna kuno kun ang Ginoo moyam-in nato unsa atong bation. Sa di pa ta moyam-in dining mga tawhana nga nangayo nato, hunahuna pod ikaw mismo kada adlaw ka naa kay gipangayo sa Ginoo. Wa tay katungod nga mangyam-in sa mga pangayo sa uban. Ang tao nga manghihatagon dili mahutdan og ikapanghatag. Muni gingon ni Mother Teresa of Calcutta, generosity is difficult to give up because it keeps on coming back. Kung mao ni mga igsoon no, kung ani atong motto nato sa atong kinabuhi, manghatag ta. Ug mao ni hinungdan nga ang mga tao nga manghihatagon dili mahutdan og grasya. Kainong lumos gagmay patag ng eskwela tag elementary, natay classmate nga noted yun nga magsigig panghatag og papel, di ba? Gikan kinder hangtod ni graduate na lang high school, kini atong classmate sigig panghatag og papel. Noted nga magsigig panghatag papel, kay kamo noted mo nga sigig pangayo og papel. Wa mo matinga nga siya wa mabankrupt, wa mo matinga nganong wa siya mahuti og papel, tungod kay kini mga tao nga mga manghihatagon, dili mo sugot ang Ginoo nga mabankrupt ni sila. Himo ni sila dispenser of God's grace. Mao ni atong timan-an kanunay mga igsoon.
sa mga mata sa Ginoo, kitang mga nagtuo ug higugma sa divine mercy. Bawal ang hakog, bawal ang tihik. Klaro? Dili. Makadungog gani kog sensilyo ni kolekta, ibusta ko ng sibot sa inyong atubangan. Kining inyong kolekta, dili ni ako para ni sa inyong organization, para matapos ang inyong mga project o daghan pang mga project na himuon. Mauna na be kind, be generous, kay God will richly bless those who are very generous. Karon kay bawa man ko nga murag natandok ko sa kong isulti, nakita na ko kakaroon ini kolekta matag ko sa ninyo tag sa kalibo isod sa kolekta. Tanaw na ito di mahuman ang inyong project din sa inyong organization. Klaro? Nawa na yung klaro Anong klaro? Number 3, mga igsoon, you can break the chain of materialism. Sa atong pag-let go sa mga butang ni kalibutan, ma-break na to ning chain, kadina, talikala sa pagka-materialismo. Tinuod man human beings na natay tendency lagi nga mahimutang materialistic. Pero the challenge, my dear friends, is to be detached from all of these earthly things. Tungod kay una sa tanan, kining mga butanga sa pagkatinuod lang mga igsoon, nahimong babag usahay sa atong pagsunod sa atong Ginoo. Gani, kung ako inyong pangutanon sa pagkatinuod lang, kining telepono, number 1, yun ning dako o babag sa atong pagpangalangad karong panahon ng mga igsoon. Daghan ang mga ginikanan, di na gani makapanglaba. Daghan mga inahan karon di na makaluto og sudan, mupalit na lang sudan sa silingan, gano man. Gasige naman lang Facebook, YouTube, TikTok o Instagram o uban pa, isang tiguang na, ga-TikTok lang gihapon, di uri mauwaw. To tell you honestly mga igsoon, mabuhi ko kung wa ning telepono. Gani sa pagkatinuod lang, gikapoy ko bit-bit o telepono. Tungod sa akong trabaho, isip chaplain sa hospital, bisag magbisa ko, mabakting ang telepono, i-check dayon ako. Ngano man, basin mo niya dahil minat na ay himatyon sa hospital. Mao man nga ang chaplain sa hospital, kanunay yung mura kong nako sa call center, kasi hindi ko atibang og telepono. Kaya in kaso na mga emergency, dagan dayon ko. Pero sa pagkatinuod, gikapoy ko kung bit-bit o telepono. Kung ako'y pabuton sa pagkatinuod, mga igsoon, mabuhi ko kung wa ning telepono. Karon nangutan ako, ilabi na sa mga young people, mga batanon karon panahon na, sigurado mo mabuhi mo na wa mo telepono? Mabuhi mo wa mo Facebook, Twitter, Instagram o guban pa? Mao ni problema ron. Karon mga igsoon, solemnity of the ascension of Jesus, gideclare po sa simbahan na World Day of Communications. O ang number 1 tool for communications, kini yun, number 1 ni mga igsoon. And it has been abused for quite some time. Tinuod yun. Nahimong babag sa kadaghanan. Sumapagod sa mga kabatanunan karon. Niya to last year, ang botong nakadungog mo sa balita. Dito sa Mindanao, kanunay naman ako ning balik-balik. Na an 11-year-old boy impregnated a 9-year-old girl. 11 anyos na lalaki dito sa Mindanao, nakapabuntis og 9 anyos nga ihang silingan. Nga naman, both parents nila, silingan maguni silang duha, playmate silang duha. Both parents sila mag-uuma. Sa panahon nga moadto sa uma ilang magikanan, sila nang duha mabilin, mag-uma pod sila ilang kaugalingon dito sa balay. Ang 11 anyos nga batang lalaki nga di pa kamaong mubuhi siya kaugalingon, kamaon ang muhimo og bata nga naman exposed sa pornography, exposed sa social media. Tungod kay kadaghanan sa mga ginikanan karon dili man tanan, pero kadaghanan di na kamaong mubadlong silang mga anak in terms of using this kay utro man po mga ginikanan nga nangaungo sa telepono. Mao ni kanunay na akong campaign karon, I always give talks and lectures to a lot of people nowadays. Mga ginikanan, una sa tanan, control your children in terms of using their media gadgets, not your children controlling you. Muna gituyog ko siguro sa Ginoo nga di ko magbinyo kay kung ako'y mga anak, upaw na ako mga anak karon. Kay number 1 yung kung istrikto kayo. Kung ako'y pabuton mga igsoon, kung ako'y mga anak, kung ako mga anak, makatelepono na sila, kung 18 anyos na sila. Karon ang problema, ang mga anak ninyo, mga apo, 6 anyos pa lang, naangay telepono, nagkubot na telepono. Mao ni problema karon. Nya kamo mga ginikanan, musulti na mo namo mga pare diri, mao ni mong problema diri, tabangin ning sulban ang problema. Sa kung tuba, uy sulbanan na ninyo, inyo na problema. Nagpare mga ganiko, inyo ko pasulbaron sa problema, wa mo kuyapin. Inyo ng creation. Di ba? Kay bawo mo niya mga igsoon, nausob ang batasan sa mga kabatanunan karon, lahi na kay batasan sa mga kabatanunan. Tungod ni ani. Take it from me, mga igsoon.
daghan kong kailang mga doctors na ako sa ospital, daghan kong kailang mga psychologists, psychiatrists. Number one, nganong cause, nganong mga kabatanunan karon dali na mag-depression. Na pinaka-worst case sa depression, maghikog, mag-commit og suicide because of this. Tungod sa kadako sa kalibutan nga piting dakoa gipagamay sa usa ka bata tungod niya ning telepono kaniadto magduwa kag basketball kinahanglan kag siyang kakauban para mag-enjoy nimo ang basketball karon ano sa katawo nga batan-on pwede nang magduwa basketball nga siya ang usa siyang kwarto mura siyang amaw sorry for the term. Karon iniguli ninyo sinubalay, labi na inyong mga anak, i-check na ilang social media accounts. Daghang milagro nga nahitabo din ha. Di ta gusto nga magbata na lang mo sa inyong buntag na makadungog mo sa balita. May God forbid it na nakadungog mo sa inyong balita na inyong anak si Bako nakapabuntis or nabuntis. Di ikaw mag-eskwila. Mabitaw ni mga igsoon, number one, yun akong kontra ni mga estudyante karon nga gauyang-uyang. Gahilas-hilas lang, sorry ha. Wa pa ganit ka mag-eskwila. Active na kayo, magpakita silang social media, silang mga love life. Di kayo makatubag sa ipatubag sa maestra, busy na kayo silang mga love life. Aktibo na kayo. Ang ubang mga ginikanan, musugot rapog ng ilang anak, na pag ikaw mag-eskwila, kasursun na niyan eh. Sadly, na pa ibang mga ginikanan, na bisan ng ilang anak, uyab pa, musugot na ng ilang uyab, at tumatog mismo sa balay nila. That is a very sad reality. What's happening with the society nowadays? Ano bang mga kabatanunan karon proud kayo mapakita silang social media silang uyab kada adlaw ipakita din na mag-my day sila murag sigurado na gid sila nga mao na ilang mabana o maasawa nga gipakita na lukop kalibutan nga mauni ang ilang paris pirting dibuha silang social media account matag adlaw kay mag-my day gyud sila nga uyab unya for example ang manggiaway mo unya nagibuwag mo usa may magtabo sa imong social media account mingaw pas minteryo nga di ka mauwaw, ngayon mo nang ipakita, lukop kalibutan. Ang uban di po magpakita sa social media, kay mahadlok po masakpan. Maurag ang istorya, kay masakpan ng gihapon, kay wagi asong makungkong nining kalibutan na. Muna mga ginikanan, unlike your children understand, mga igsoon, mo bitaw na 99% yun sa tanang estudyante nga nagsudsod niya aning relasyon nga nag-eskwela pa, di yun makahuman. Sumagot ka mo mismo, nakasuway mo niya na. Mga igsoon, dili tanan nga gipakita din sa telepono morally right. God has given us a keen intellect nga atong tan-awon obserbahan dili tanan insakto. Mga igsoon, sorry ako prangka kay kung musulti. Kaya ako ang klase nga pare nga di ko ganahan nga bibibibihon mo. Isulti ang kinahanglang isulti. Wa ko'y labot o kinsay masakitan basta isulti ang kinahanglang isulti. Mabita na hinungdan nga atong Ginoong Hesus di kontrahan sa mga pangamunuan sa iyang nasod kini atong panahon na kay prangka kay musulti atong Ginoo ang sakit tambal o kinahanglan isulti. Mo ni ko challenge nila ninyo nga hatag mga igsoon ha iniguli sa balay istoryahan yun ang inyong mga anak. Check their social media accounts. Daghang milagro nga nahitabo karon. How I wish na din tanang mga ginikanan. How I wish na din tanang kabatanunan. Next, madaling ta mga igsoon. Number 4. What is important to you defines you. Kung usa kuno'y importante nimo karong panahona, maunay nagpamatuod si mo tinuod nga batasan. Kung ikaw attach ka kaayo sa imuhang salapi, attach ka kaayo sa imong mga kabilin, attach ka kaayo sa imuhang pagkagwapa, vanity, sobra-sobra, nagpamatuod kung unsay klaseng batasan na animo. Or attach pa ka sa imuhang uyab rapod, mga igsoon. O kasigira kag padayon o sunod-sunod, kasigira kag stalk sa imong crush, o kisa nang gustong imong isunod-sunod, attach na ka kaayo na nila. Mga igsoon, kung unsay mong attachment karon, nagpamatuod kung unsang klaseng batasan nga naa ka. Ako na nigibalik-balik mga igsoon din kalibutan na. Kung gusto tang malinawon o malipayon, kining tulo. This should be in order. It should not be interchanged. Una, relationship with God should be the first. Ikaduha, relationship with family. Ikatulo ra gyud og katapusan unta ang pagpangita og kwarta. But what seems to be the reality nowadays is that ang ikatulo ang katapusan, pagpangita kwarta, nahimong top priority sa kadaghanang mga taong lukop kalibutan.
neglecting God and family. How can you be happy when money becomes your God? Kung mo ni nitabo karon mo na igsuon. Ang ikatulog ang katapusan pagpangitag kwarta, maoy nahimong top priority sa kadaghanan. Di na gani makasimba, pero pag-outing, present. Number 5, losses can be refrained. Kitang tanan sa atong pag-let go, tungod kay ang atong goal o aim ni kalibutana, we let go like Jesus. We let go of many things. Usahay, masakitan ta. Pero atong timalaan sa atong pag-let go, kining tanan nga mga crooked lines nga atong nabilin, matuloy ra na mga igsoon. Di ta ngay mabalaka tungod kay atong Ginoo mismo naghatag og paglaom nato. Sa atong pag-detach, sakit tinuod na, pero naay bawas nga kalipay. Nakinumdum to kaniadtong panahon na Presidente Presidente Joseph Estrada. Di ba day time nga giralihan sa mga tao, step down to the presidency, Mr. President. Wirwa lay sa munaog. Unya niabot ang mga panahon nga nagrally ang mga katawhan. Unya si former President Cory Aquino nisulti dito sa EDSA ug niingon siya kang President Erap, Mr. President, take it from me. Step down from the presidency. Take it from me. There is life after Malacanang. Nindot kay gisulti ni former President Cory Aquino, na kung kita mo detach ta, ayaw kabalaka, there is always life, mga igsoon. Kung ikaw karon gibuwagan ka si uyab, kung ikaw gibiyaan ka si ang Paris, ayaw kabalaka, mabuhi ka, ayaw kabalaka, at imanon ka sa Ginoo, ayaw kabalaka. There is much more greater ipuli ang Ginoo dimo. There is life after the tragedy. Always remember that. Number 6 sa katapusan, mga igsoon. Let go and let heavens. Let go sa mga butang na dinaangay natong kubtan. Let go sa mga relationships nga dili maayo. Let go sa mga butang na nagpalayo nato sa Ginoo, and embrace the heaven. Embrace the blessings of the Lord. Kay mauni sa katapusan, mga igsoon, matod pa ni Mother Teresa of Calcutta, in the end, God is not asking us to be successful in our careers, but God is only asking us to be faithful to our commitments. Mauna, mga igsoon, sa itong pagpadayon, sama ni Sister Faustina, nga napuno sa daghang kalisod, nga napuno sa daghang pagsuway sa iyang pagpuyo din ng kalibutanan, karon nagpadaogo na siya atubangan sa divine mercy sa atong Ginoong Hesus mismo. Sundo nato ang giagyan ni Sister Faustina, nakitantanan mo aging tanang kalisod, pero ayaw kabalaka. Ang langit nagtaganan o kalipay sa mga tao nga andam mag-antos para sa Ginoo. Taas-taas naman ito mga igsoon, mura na magnapas mo na unya mo, napakusunod nga misa, daghan pa kung gusto isulti, mingon na lang ko, abangan ang susunod na kabangata. Basin pag makamisa ko sa umaabot buhon, sa pagkakaroon katulang usa. Ha? Klaro to mga igsoon? Naamoy na sabtan? Get one whole sheet of paper. Palihog manindog, nagato ako sa Diyos samahan magkakaroon. Magampo kita nga ito kang Jesucristo itong Ginoo sa imaya nga isaka sa langit. Apan padayong nagpabiling o nagiguban ka na ito hantod sa katapusan sa panahon. Putuwaw kita, nabanhang Ginoo pamatian among mga pag-angko. Nga ang simbahan, yukop sa tibuok kalibutan,
Ginayahan sa Espiritu nga gisaad sa gihimayang Kristo, musaksi kang Kristo o sa iyang mensahe. Pangako kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga gigisangkunan sa pagmando, dinasig sa Espiritu ni Kristo, mga mangulo, uban sa kaalam o kaligdong, diha sa diwa sa gugma o sa pagserbisyo. Pangako kita sa Ginoo. Nga ang mga kabuos o mga huyang, sila nasugmayo o nawad-an o paglaom, darong sa Espiritu, sa himayang Kristo ngadto sa katawhan, nga andang mutabang kanila, aron makabarog sila sa ilang mga katungo. Magangko kita sa Ginoo. Nga ang matagusakan nato dinhi sa atong parokya, matinod-anong musaksi o mahimong mensahero sa kang Kristong kalipay, paglaom o kalinaw. Magangko kita sa Ginoo. Ngayon ang isipon nga tako sumapuslano na lang kanawo, nga halandong Teopilo pamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga sangkos. Magangko kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makadayo na sa langit ng puloy-anan. Magangko kita sa Ginoo. Ginoong Jesucristo, pamatian ang mga pag-ampo, ikaw nga padayon nagpabilin uban ka namo naghari, dinha sa tuong kamot samahan, hangtod sa kahangturan. Amen.
sakripisyo dawaton sa Dios Amahan makagagahon sa tanan. Ginoo, nagahalad kami karon ining sakripisyo sa mahimayang pagsakasalangit sa mga anak. Itugot nga pinaagi nining mga santos na buhat sa misa, mabayaw kami nga sa mga kalipay sa langit. Kiniamang ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Bayaw ng mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal Diyos na tunhay makagagahon sa tanan. Angay matarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo ang Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanang niyang mga tinunan, ug samtang nagtanaw sila ikayag nganha sa langit, aron makaambit kami sa iyang pagka-Diyos. Busa puno sa mga pagkalipay sa Pasko, nagbayang katawhan sa tibok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagsangyaw sila sa imong himaya, tuyog silang mulay hulong nga pag-awit. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mibuhan siya upan, nipasalamat kanimo, nipika sumihatag iningadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mibuha siya sa kalis. Ipasalamat kanyo pag-usap. Mihatag iningat to sa mga tinunan ug mingon. Dawata kinig Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kini ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami ginisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Santo Papa, ni Jose nga among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada sila tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Kaluoy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaapit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amoy ka madaygon ug amoy ka mahimayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Samahan, ginamit ang mga pulong sa atong manunubos. aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo nga among manunubos. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa labanhang Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pakita ta ang paginigsunan.
ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulan kita nagidapit sa bangkete sa Ginoo.
Nagatugot ikaw kanamo nga niapa sa kalibutan sa pag-ambit sa mga butang nga Dios nun. Itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma nganha sa kinabuhi nga walay katapusan diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Paliyo ng lingkod.